Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, nakapag-vlog na naman tayo, no? Nagkaroon tayo ng konting oras para dito sa part 2 ng ating wire color coding ng Honda brand na motor, no? So kung napanood nyo na yung part 1 natin, tinapik natin doon yung components ng stator, battery, regulator, rectifier, CDI at ignition switch. So bali tinapik natin yung color coding ng mga components na yun, kung paano yung motor is mapaandar. So dito naman sa video na to, sa part 2, bali meron pa nga pala tayong part 3, no? Or baka butin pa to ng part 3, I mean part 3, at baka butin pa to ng part 4. Kasi kung mapapansin nyo guys, wala pa yung dashboard niya dito or yung kanyang panel gauge. So yung mga dashboard niya, yung indicator, gear indicator at floaters, then yung starter pa wala pa. Kasi kung mapapansin nyo, hindi siya kasya dito sa isang buong band paper natin. So bali sa part 3 na lang siguro yun, and dun sa kung abutin pa rin ng part 4, ayun, bahala na, ipopost pa rin natin. Itong wiring nga pala na to is Honda brand, no? And kung mapapansin nyo at makikita nyo, wala yung starter dyan, wala yung so bali yan pa lang yung mga available na i-tutorial natin ngayon. Again, so umpisa na natin yung ating tutorial. So tulad ng lagi natin inuumpisan, dito no, may battery tayo. Yung kulay ng battery, yung kulay ng wire ng battery pag dating sa mga Honda brand na motor is kulay green. Ayan, kulay green sa ground, and then sa positive is kulay red. Again, inuulit ko guys, ano, yung Honda brand nga pala, marami siyang similarity, no, pagdating sa mga China na motor, or I mean yung mga China na motor, halos malaki yung similarities nila, no, pagdating sa color coding ng Honda. Halos iisa lang yung kulay nila, kaya Honda yung inuna natin. So again, dito sa positive, sa ground nga pala ng battery natin, kapag nakikita kayo ng kulay green, automatic negative yan, ground. Tapos sa red, positive. Then kung napansin nyo or napanood nyo yung part 1 natin, hindi ko sinama yung susian nga kasi nga ayun, dito natin siya gagawin. Ayan, so kung napanood nyo yung part 1, yung CDI nakakonect, which is yung ating kill switch. Then dito na tayo sa positive terminal. Kung mapapansin nyo, merong manipis na wire dyan or mapayat na wire. Ayan, kung napapansin nyo, dyan nakatap yung ating fuse. Yung fuse naman, ayan, dalawa yung wire ng fuse natin. Yung isa pupunta sa ating susian. So bali ito yung pinaka fuse ng buong system ng ating motor. Lahat ng makikita mong wirings, ayan, headlight, busina, flasher, brake light. So dyan nakakonect yung lahat ng source na yun. Kaya kapag naputol yan, automatic mamamatay lahat yung ilaw na yan. Then kapag yan, ayan, kapag lumipat na sa fuse yan, for example galing sa positive, ayan, lilipat na sa fuse, pupunta na sa susian. Ngayon kapag turn on natin yung susian, doon pa lang magkakaroon ng supply yung ating accessory wire, which is yung kulay black. Again, sa susian ng Honda, may 4 wires dyan. Meron niyang kulay green, ground, kulay red na galing sa positive terminal ng battery na dumaan sa fuse, kulay red, and black, accessory wire. Lahat ng nakikita niyong black is accessory wire. At pagkatapos yung black na may stripes na white, siya naman yung papunta sa CDI. Then dito naman tayo. Okay, unahin natin yung flasher. So sa flasher, yung main source ng flasher relay natin is kulay gray. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay gray. Ayan, papunta yan sa ating flasher relay. Pagka lumipat yan, pupunta yan sa switch. So hanggang dun yan, kulay gray yan. Ayan na, hindi na kayo malilito dyan guys. Then kapag lumabas naman yan, kasi ito yung ating flasher switch. Kung mapapansin nyo, pang Honda 125 yung ginawa natin, no? Para maiba naman kasi sa mga last vlog ko is pang wave or XRM type. Ayan, ito yung ating flasher switch.
Ngayon yung source na galing doon, which is dito sa kulay gray na wire, kapag ka lumipas sa flasher relay, putol-putol na. At kapag ka isinupply na ng switch natin, makikita natin, ayan, yung kulay orange. Ayan. Yung orange na yan, collected yan dito sa, for example, ito yung left natin. So, left. Ayan, connected yan dito sa may harap at likod. So, ang kulay ng left flasher is kulay orange. Tapos, ang kulay naman ng right flasher natin is kulay sky blue or light blue. So, ayun. Connected din yan sa likod at sa may harap. Then, sa mga flasher natin, meron tayong ground. Lahat na makikita nyong ground is automatic. Lahat na makikita nyong kulay green, automatic ground. Ayun. So, ayun. Meron na siyang ground doon. Meron din ground yung isang flasher natin. At sa likod naman, may ground naman. At may ground din. So, hanggang dito yan. Connected yan. Kaso naputol lang. Then, okay na tayo sa flashers. Sa mga flashers natin, no, yung color coding ng mga flashers natin. Yung main source, kulay gray. Yung left, kulay orange. Yung right, light blue. Dito naman tayo sa preno. So, lahat ng nakikita yung kulay green na may yellow. Ayan, kung napapansin nyo, yung kulay green na may yellow yan. Yan yung preno natin, no? Yan yung wire na papunta sa ating preno. So, para mag-trigger yung ating preno, para umilaw to, kailangan niya ng source. Ayan. Kukuha pa rin niya ng source sa ating accessory wire. Ayun. So, kapag ka nagpreno ka, magdidikit itong dalawang wire na to, lilipat yung supply papunta dito sa ating brake light. Ayan. So, sa brake light natin, meron tayong ground. Kulay green. Kulay green naman. Ngayon, ito yung kulay white, green na may yellow, siya yung brake light. Meron pa tayong tail light. So, mamaya naman yung tail light natin. Sa kabila naman, kapag ka tinapakan mo itong preno na to, kukuha siya ng source. Ayun. Magkaka-source to. Lilipat dun sa may green na may yellow. Papunta pa rin yan sa ating brake light. So, ayun guys, no. Kapag ka nakakita kayo ng green na may yellow, ibig sabihin, yan yung sa preno natin. Sa kamay at sa paa. Then, dito naman tayo sa tail light. Magkaiba kasi yung brake light sa tail light. Yung tail light natin, ito yung maliwanag kapag kagabi, no. So, pwedeng nakasunod to or nakasabay ito sa ating park light. Ayun. Siyempre, magagaling yung ating tail light dito sa main switch. Ayun. Kung mapapansin nyo, ito kung makikita nyo, meron tayong switch dito, off, park light, at saka headlight. Dito muna tayo sa park light, which is kadugtong ng tail light. So, kapag in-on natin yan, iilaw na yung tail light natin at yung park light sa harap. So, ang kulay naman ng tail light ng Honda, brown na may kulay white. Ayan. Brown na may kulay white. Ayan. So, dun siya kumuha ng supply. So, connected pa rin yan sa ating accessory wire, kulay black. Ito yung pinaka main supply. Tapos green, ayan. Isa lang yung ground ng ating brake light, ano. Kumbaga, ano lang siya, parang high and low lang siya. Then, dito naman tayo sa park light ng headlight. So, ayun. Kulay solid brown naman to. Ayun. Yung park light ng Honda. Solid brown naman yan. Kapag nakikita kayo ng solid brown, park light yan. Kapag nakikita kayo ng brown na may white, tail light yan. And then, dito naman sa main source ng ating headlight. So, lahat ng nakikita nyong headlight, lahat ng nakikita nyong kulay dilaw, yan yung main source na galing dito sa main switch. Lilipat lang yan sa high and low switch, which is dito. Ngayon, dito sa wire na to, pwede itong maging kulay blue na may stripes na white. So, pwedeng magkaiba-iba yan, ano. Depende na lang sa model. Ayan. So, yung yellow na yon, pupunta lang yan dito sa may high and low. Then, para masupplyan yung headlight, meron tayong tatlong wire dyan. Yung isang dilaw, purong puti, at yung kulay blue na solid blue. Yung low natin, kulay white. Ayan. Sa low natin, ano, kulay white. Sa high beam naman, kulay blue. Then, syempre, may ground tayo. Ayan, kulay green, ground. Tapos, ito yung green. Isa pang green, yan yung ground ng ating park light. Ayan, kung mapapansin, may park light tayo dyan. Ayan. So, lahat ng green, ground. Tapos, dito naman tayo sa busina. Again, kukuha pa rin siya ng source. So, source dito sa may accessory wire.
Yung main source or I mean yung main wire ng ating switch, kulay light green. Light green naman siya ngayon. Kukuha yun ng source accessory wire, pupunta yun sa switch. Ngayon kapag pinindot mo yung switch, matitrigger yan, magdidikit, lilipat sa kabila. Light green. Tapos yung ground green. Ayun, ganun lang kadali guys. No? Sa susunod yung ano naman, starter, ayun, wire color coding and dashboard, gear indicator at yung mga fuel indicator. Yun, so napakarami pa. Then ayun, napaka simple lang no guys. Basta tandaan nyo lang yung mga color coding, hindi na kayo malilito. So ayun, sana bali hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share and subscribe.